Gihiktan ang liog og tiil, giputos, gisulod sa sako o gilabay sa mingaw nga bahin sa Reformville, Barangay Kalumpang, Jansan. Kini ang nahimong gidangatan sa usa ka 38 anyos nga ginang nga giila nga si Gina Gilaran, residente sa Pacman Village, Barangay Kalumpang, Jansan, nga ana-ana sa state of decomposition dihang makaplagan sa mga motorista. Sumala ni Police Major Robert Forres, giban na ba na ang anaa sa 5 kaadlaw nang anaa sa maong lugar ang biktima. Identified the female victim na nasa taas 5'3", nasa advanced state of decomposition na talaga, no? Masabi natin na agnas no? And the SOCO cannot ascertain kung ano yung cause of death, but on my point of view, merong tali sa leeg, nakabalot yung mukha ng cellophane bag, may nylon, at saka yung grocery bag na disposable na kulay yellow-green, nakatali din sa kanyang leeg. Dugang pa ni Forres, dunay hikot sa liog ang biktima ingon man sa iyang tiil. Sa karon, ilang ipailawom sa eksaminasyon ang lawas sa biktima aron masayran ang mas lawong mahinungdan sa kamatayon niini. Nakatali din sa kanyang leeg. So in my own point of view, maaring isa sa cause of death niya ay strangulation or asphyxia. But to yung tanong ninyo na kung may saksak ba, hindi na ma-ascertain dahil agnas na yung especially yung upper part, yung ulo, as a matter of fact, no, pasintabi sa kumakain, yung kanyang jaw, no, yung jawbone niya bagsak na, no, hindi na ma-identify yung mukha. Itinapon lang doon with the pieces of evidence that we gathered kasama ang SOCO, yung floor mat, may black bedsheet, merong blanket. I can say na maaring pinatay ito doon sa kwarto or sa bahay. Gisulayan usab sa news team nga makahinabi ang pamilya sa biktima apan nagdumili una silang muhatag og pahayag kalabot niini. Tungod sa nahitabo, plano sa hepe sa Kalumpang Police Station nga magmontar og mga Community Police Assistance Center sa mga sudunong bahin sa ilang area of responsibility. So last week pinuntahan ko na yung ating barangay council, nagpaalam lang ako sa kanila na kailangan kong mag-reposition aking personnel at maglagay doon ng CPAC. So alam ito ng barangay council last week pa because I believe based on my analysis, there's a necessity na maglagay ng CPAC dyan kasi dyan ang in and out ng mga shall we say criminals. So sana matulungan kami ng other stakeholders ng Kalumpang para maipatayo yung ating Community Police Assistance Center dyan. Maraming salamat sa tutulong and of course sa mga may-ari ng lupa na maaring magbigay pahintulot sa paglagay namin ng CPAC. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez, Brigada News.